Yan, ito ang shortcut. Para hindi nyo na i-multiply si x dito kay a, mas madali kapag gagawin nyo, ito divided by dito, plus ito divided by dito, over nx over total number ng data. Para hindi ka masyadong madaming kinocompute. Try natin. Gamitin mo natin to. Anong magiging px niya? Pag ito ang gagamitin, apply nyo dito. Try nyo. Px. Nagets ba kung paano gamitin to? Try nyo gamitin to muna. I-apply nyo dun sa data dito. So yeah, Ilan na po ano? Sino ba ito? 46 minus 41 the root over 58. Yan eh. 46. Ilan na compute niya? Precipitation. 27.54. Using to 27.64. Using itong equation na to, makaka-refer parehong sagot. 27.64. So ang shortcut, ang gagawin mo lang, lahat ng ratio nito. Bulan pa lang siya lang. Grade lang daw. Time mo. Something. Digit 4, 3. Ang n na kukunin mo is 5. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 station. May 5 data ka. Data records. 37.64. Tumbalik ka sa record, X na nila. Jack? With the normal ratio na. Itong x, hindi mo na i-input to pa. Ay, kasano? Bali naman, sa value.
is ganito. Px equals 1/5. Kasi 5 yung data set mo. Precipitation ni A, 46. Missing annual precipitation niya is 41, tama? Times 41 over yung annual precipitation niya na 58. Plus, ulitin mo lang yun hanggang alis mo to. 30. Kay 37. Okay. Annual precipitation. 27. 27.64. Sakto. So yun, ito yung shortcut. Para hindi na kayo mag-multiply ng masyado. Ang gawin nyo na lang is ilabas nyo si NX. Ito, ilabas nyo to. 41 over total number ng data mo. 5. 5. AX. I-times mo lang siya sa ratio nito. 46 over 58. Ay. 58. Over 58. Plus 41 over 48. That. Hanggang kay 30 over 37. Yan, shortcut yan. Makaka-arrive kayo ng same answer dun sa 27. Try nyo. Nakuha? Same? 27.6. Ngayon, sa normal ratio kasi, isang hindi, sakto. Ang bayad niya naman. Yan, sakto. Okay. So, papalo mo, ulitin mo lang ulit, papalo na missing precipitation kapag lumagpas dito si normal ratio. Pwede mo rin gamitin si simple linear if dalawang stations lang yung given. Okay? Ito is isang station lang siya, kaya si normal ratio ang ginamit. Paano kapag given is another station sa si Y? Yan, magsisimple linear regression na tayo dito. Given saan yun? Given ba dapat saan? Hindi. Tapos kaya simple linear regression, hindi necessary na given si annual average. Ang kailangan mo lang is yung relationship ng dalawa. Okay? Kung may hindi kayo gets, tama ko lang. Ito. within the 3.19.1.1 Ah. simple arithmetic mo ba Simple arithmetic. Example, ang iba na natin. Sabihin natin, okay. 42, 42. Tapos, 49. Yan. Example yan. Yung na-compute natin is pasok na dito. Tama? Ang gagamitin mo na dyan, ay mag-iwa pa din. Try natin iba yung average. Compute nyo man ulit yung average. Pag-add na lahat divided by 5. Yeah.
45.6. 45.6 times 0.9. 41 sa 41 po. 41.4. 41.04 times 1.1. Times 50.16. Ano? 50.16. 50.16. Medyo pareho na pala. So ito, pasok na siya sa range na to. So ang gagamitin na lang natin para mas madali, si simple arithmetic. Kung ano yung nakuha mo kay simple arithmetic, good estimate na siya sa missing precipitation mo. Pag lumagpas kasi dito, hindi na siya magiging good estimate para sa missing precipitation. Kaya ang ginagamit natin si normal ratio method. Kasi may parang sabihin na natin medyo may variability yung per data mo. Kaya si normal ratio yung kukunin. Na-gets na dito sa normal ratio pati simple arithmetic. Lagi nyo tatandaan na si normal ratio at si simple arithmetic, lagi meron si average annual. Kasi dito tayo magbe-base ng estimation. If si simple or si normal yung gagamitin. Ngayon, ang pinagkaiba naman nila ni simple linear regression, is hindi given yung annual precipitation. Simple linear. Station A mo to. Station B to. Yan. Sa simple linear regression, Ratio to lumabas na ba sa exam, no? Awan. Simple din. I think So, walang normally ratio day. Meron sa double master. Ay, Organic oo, ano. wala. Sige, discuss ka. Meron pa. balik yung regression. Ngayon, si estimation naman ng missing precipitation using simple linear, hindi mo kailangan ng annual average. Ang kailangan mo lang is data records per year. Kunyari, on that day, sabihin mo monthly data to. September, October, November, December. Sa next year ng January, missing precipitation mo. Ito lang yung given. So, ang gagamitin mo na dyan, si simple linear regression. Ano ba yung aim kapag simple linear regression? Hinahanap natin yung relationship ng dalawang station. Based dun sa relationship na yun, makakakuha tayo ng estimate. Di ba si linear regression pinapollow niya is line. Magiging y equals mx plus b. Yan yung magiging general form ni simple linear regression. Di ba So, sa pag-compute ng mean R squared. Okay, thanks. So, sa pag-compute ng ng simple linear regression, si x yung missing, tama? So, ito, magiging si y mo siya. Ito si y dito sa mx plus b. Ito, slope. Naalala niyo po kung paano kumuha ng slope? Tapos ito, si intercept. Si y-intercept. So, itong x mo magiging ito. Sa pag-solve ng simple linear regression, ang una mong kukunin is si mean. Ito. Compute nyo si mean. Four. Okay, mali. Mali po. Compute nyo si si mean ni
ito yung magiging y ma'am. Ito, magiging x. Excluding itong data na to. Exclude mo na itong data na to kasi may missing ka na data. May missing ka na data na isa. So, 4 lang yung gagamitin mo. Mini y bar, x bar. So, kung complement nila pareho. 47.5. Tapos, And nabangay ka to. Ano? 4. 4. N equals 4. 47.5. Excluding pa itong dalawa dito. Si Y, mini Y, ano nakuha niyo? 39.75. 39.75. Si X, ano na-compute? 47.5. 40? 7.5. 47.5. Ngayon, next, mag-a-add tayo ng column dito. Si X minus mid. Tapos, si Y minus mid. Paano kunin yan? Ito, min ni X minus ito. Ay, ito, minus yung min. Yun yung nandito sa column na to. Tapos ito, si Y minus, ay ito, minus ito sa column na to. Start tayo kay X. 47, ay 51 minus 47.5. 3.5. Ano? 8.5. 3.5. 47.5 minus 43. Negative 3.5. Tama? 47, negative 0.5. 3.25. 3.9, negative, ay 4.5. Tama? 3.5. 3.25. 43 minus 47.5. Negative 4.5. Ay, negative 4.5. 43. Ito, si 47.5. 0.5. 49 minus, 1.5. anong tama dito? The one? Sakto. 47.5, ay 51 minus 47.5. 3.5. Sakto, 3.5. Next, 46 minus 39.75. 6.25. 41 minus 39. 1.25. 1.25. Tama? 42 minus 2.25. 30 minus 39. Negative 9.75. Kailangan 3. Ngayon, next na gagawin, i-square mo to. Square. Square mo to. So sa simple linear regression, Ang pwede ka, may 4 ka na columns na dadagdag. ang pwede conjugate times yung data ni x minus x bar plus y minus y bar. Meron Hindi, separate yun. Separate data. Damdaman. Kasi kukunin mo yung summation pa nito eh. So next na column, sige, diretso na. So bali, 5 additional columns ang idadagdag pag simple linear regression. No, awanti. Pero ang first step, kunin mo na si May. Average. Tapos, nakuha na si May. Gamit. Squared niya pa. 3.5 squared. 12.25. 12.25. Ito, 4.5. 17 point. Negative 20.27. Wait. May mag-compute na dito sa Y. 20.25. 20.25 ito po. Ano? 20 point? 25. .25.
Tingnan na sa old method po yun. Divided by x minus x bar. So that will be Si y bar squared. 13.065. Ilan? 39.065. 39.06. 0.06. Yes. Tapos 1.58. 1.58. 56 ganyan. 1.56. Tapos Hindi na yung third row. 2.25 na lang siya. Ha? 2.225 diba din? 2.25 squared. Si ano 2.25? 5.06. 5.06. Tapos negative 95.06. Squared di ay. Squared di ay. Squared di negative. Positive 95.06. 95.06. O last na column is ano? Si pag-multiply nyo to. Multiply. Lalabas na. 21.75. So 18.5. I-multiply mo si x minus main kasama mo. 3.5 times ano? 6.25. 21.875. 21.875. 875 Si negative 4.5 times 1.25. negative 5.625. Negative 5.625. negative 5.625. Si 0.5 divided by ano? 1.125. 1.5 times ano? Negative ba to? 1.5? Data Tama? Hindi pa. data y Ito yung negative. Tama? 4 negative 14.625. Negative 14.625. 625. Yan. Pag nakakompleto nyo yung columns na yan, ang next na gagawin, kunin mo si summation nito. Summation nito. Pagkadin nyo lahat dito, pagkadin nyo lahat. Ang lalabas. Ito. 114.7. Ano? 114.7. 140.75. Si X. 34.24. 4 point. 95 na. Point 95. Huh? 35. 35. 35. Sakto. So, 100 ang calculate yun. Sa mga tinawa mo, Okay na. Pag nakuha natin lahat yan, pwede natin i-apply yung formula. Ang una natin kukunin si B. C, intercept. Basta already stairs ko lang. Na-gets kung paano kunin? Ang step. Ulitin natin from the top. Ang step sa simple linear regression, kunin mo na si mean. Mean nung dalawang
station. Excluding yung year JVC. na may missing precipitation. Pag nakuha mo na yun, idagdag mo yung mga columns. Si x minus main, y minus main, square mo yung dalawa, tapos yung product ng dalawa. Gets? Tapos i-apply mo na si intercept formula. Ano ba ko yung intercept? Yun. Multiplication na rin. Y minus ni I. Yan. So, si intercept. Basically, itong equation na to, ang ibig niya lang sabihin is ibig sabihin is ito summation ng product over ito so 0.5 over 35. Sure ba na 0.5 talaga ito? Uy, Si Tama pinagkuha. 0.5. Sila pinagkuha. Figuan. Ano nga kalabasan? Intercept. Point 014. 0.0143. 143. W2. Next, si X na. Ay, yes, is slow. Joshua, daan na din kanina. Ay, ito. XI means XI. first X. Ay. Yan, si slope na. Paano kunin si slope? Sabay ka yun. Resume mo pa yun. Yan. Pinakompute nyo na mean ng y at x. Si x, pinag-multiply mo dun sa nakuha mong intercept. Si y minus yun, makukuha mo si slope. Ano yung slope? Eh? Kata ka mali. Ano? Ay. Ay, hindi. Tama ba? Hindi. Vice over lang. 13.47 ba? 13.07? Hindi BX na yung 140. Oh, yun. 0143. Double check X. Hindi. JP. TX. 47. Baliktad. Hambang O, next sabi niya. Ito, si slope. Kaya pa lang, higit. Ito, si intercept. So, M daw. Ito, hindi B. Kaya pa lang, higit. Ate. Ito si slope. Ito si intercept. Yan. Pag nakuha nyo na yung dalawa, pwede nyo lang kunin si missing precipitation. Using yung general formula na y equals
mx plus b. Ngayon, if nakalagay sa problem na example yung sa double master, hinahanap yung equation ng relationship. So, ang magiging equation lang yan, ang kakalabasan is i-input mo lang yung nakuha mong values. So, si px mo, magiging equal siya sa slope na 0.0143. Tapos si x plus si 39.07. Ito yung magiging general equation mo. Pag hinahanap. General equation to. Yan na yung mag-determine ng relationship ng dalawang stations na given. Ngayon, try nyo na i-estimate yung missing precipitation if si station B mo is may 52 na precipitation. Ano yung precipitation ni A? Gamitin nyo to. Ito yung gagamitin. Ay, 52 yung X. Yung X mo magiging 52. Kasi si P of X mo is ito, si X. 39.67. 39.81. 39.81. How much? 39.81. Ajay? Ano na? Ayan. Ano yung X? 39.81. 39.8136. 8136. Ayan, ngayon ito na si missing precipitation. Pag ginamit mo si simple lang mo. Ngayon dito kasi sa equation na binigay ni sir. Coefficient of correlation ito. Si R squared. Coefficient of determination. So ano ba ibig sabihin ni R? Pag higher yung value ni R, ibig sabihin, mataas ang correlation nitong dalawa. So ibig sabihin, good estimate si B kapag missing si A. Yun lang ibig sabihin nun. Pag higher yung value ni R. Ano yung equation ni R? Ito. Good jay data jay B. Good estimate. Magiging, ang ibig sabihin ni R kapag, di ba magaganyan siya? Ganyan. Magiging scatter yung data kapag plinat mo. Ang ibig sabihin pag mataas yung R na na-compute mo, yung relationship ng dalawa is strong. So magiging good estimate kapag ginamit mo yung, ginamit mo tong line para mag-estimate ka ng missing precipitation. Yun ang ibig sabihin ni R. Si R squared naman, coefficient of determination. Pag mataas yung R squared ulit na na-compute mo, ang ibig sabihin nun, yung line na na-create dun sa dalawang station, magiging saktong-sakto siya dun sa magiging scatter plot mo. Hindi man saktong-sakto, pero less yung error mo. Kapag yung R squared mo is mataas, magiging good estimate rin siya. Magiging good estimate tong line mo sa missing precipitation. Yan yung meaning ni R squared at R. Against, ito yung equation ni R squared. Ni R pala. Ulit mo man. Pangkunawatan ni R square. Si R. Coefficient of correlation. Correlation, ibig sabihin, yung relationship ng dalawa. Pag mataas yung value na na-compute mo kay R, good yung relationship ng dalawa. Strong. Kapag strong yung relationship ng dalawa, ang ini-indicate niya, magiging good estimate yung line na nagawa mo or yung general equation na formulate mo, magiging good estimate siya pag may missing precipitation ka dito. Nagets? Pag si R squared naman, coefficient of determination. Yung coefficient of determination, ang sinasabi niya, yung line na na-create mo through yung linear regression, kasi di ba kapag i-plot mo yung data, hindi siya straight line. Tama? Magiging scattered data siya. Ganito. Yan. Magiging ganyan siya.
sa scattered siya. Ngayon, yung linear regression, mag-create tayo ng line. Tama? Yung line na nag-create mo, pag ganyan, ito yung mga data mo, scattered siya all around. Tapos yung R-squared na nakuha mo, mataas. Ibig sabihin, itong line na to, magiging good estimate siya dun sa data mo. Ibig sabihin yung data na scattered, fit siya or close to fit siya dun sa line na na-create. Gets? Kaya kapag mataas yung R-squared at R na nakuha mo, magiging good estimation sa missing precipitation. Okay? Nagets? Nagets? Balik. Yung ano naman, hindi tayo hindi Si B, min. Min ni Y minus yung na-compute mo na slope times min ni X. Yun si B. Si intercept. Try nyo i-compute si R pati sa R-squared. Try nyo compute si R pati R-squared itong data na to. Itong R-squared. Basically yan, sinasabi niya lang, i-square mo na to. Compute mo muna to. Pag na-compute mo na yan, i-square mo, yun na yung value ng R-squared. Hindi ba? Diba 6 variance sa standard deviation? Ano yung sa scatter siya? So, dito yung diba di? 5 muna. Yung tawag na GD nga din. Si B intercept. Pwede ba? 35. Ano? 0.0107. Si R yan. 0, 1. 0, 0.7 Si R squared mo. square. So, close to 0 na siya. May One negative, times- negative times 10, negative 4 mo. Times 9 raised to negative 4. So, ano ibig sabihin yan? Si R squared mo kasi pati si R, mag-range lang siya from negative 1 to 1, positive 1. Pag si 0, partially good, partially fit siya yung line na nagawa doon sa data. So ito, since close to 0 yung nakuha, nating R squared at R, maging partially good estimate lang siya. Pag close to negative 1, ibig sabihin inverse yung relationship. Ano ibig sabihin pag inverse? Pag mataas si B, mababa si A. Kapag close to 1, sabihin mong 0.9999999 repeating, ibig sabihin perfect fit yung line dun sa data mo. Kapag mataas si B, mataas din si A. So magiging perfect estimate siya. Ngayon, yung line na na-create natin, itong formula na to, partially good lang siya sa estimating ni precipitation sa station A. Nagets? May tanong pa ba sa simple regression?
Break pa naman. Sige. Yung multiple, hindi ko rin alam kung paano siya i-compute manually eh. Kasi magiging tatlo yung stations mo doon. Mahirap siya i-compute. Itong si simple linear, dalawang stations lang dapat. Pag 3 and above, multiple na agad. Yun is Excel ang ginagamit. Buti na lang hindi ginagamit. Oo, kasi Excel. Ha? Wala sa Excel. Basta si multiple, 3 and above na stations. Si simple, dalawang station lang. Kailangan. Divided by x. 52 divided by Partially good, gano'n. Partially good yung estimate natin. Kasi close to zero yun. Close to 0 yung na-compute mo na R. R at R squared. Partially good. Si R, di ba? Coefficient of... Kailangan ba di zero yun? Ayan, coefficient of correlation, coefficient of determination. Negative 1. Determination is squared. Negative 1 Until 1. hanggang 1. Yun yung range na makukompute mo kay R at R squared. Paglagpas na doon, mali yung R squared 1. Pag lumagpas, pag lumagpas sa 1 or negative 1, ibig sabihin may mali kayong data na na-input. Pag 1, yung negative 1 inverse data. Pag negative 1, ibig sabihin inverse yung relationship nila. Ito. Pag ang nakuha yung R or R squared, negative. hindi. Pag nakuha yung R is negative 1, Ayan. inverse yung relationship. So pag ganito siya. Pag 1, positive, pag ganyan. Direct. Pag positive 1, direct proportion. Pag negative 1, inverse. Pag 0, neutral, ibig sabihin partially good. Gets? Zero man yun eh. Naman na zero word. Zero lang. So yun yung mga ways na pag-estimate natin ng missing precipitation. At paulit na yung 1. Pag 1, ibig sabihin direct proportion. Pag mataas si B, mataas rin si A. Direct proportion. Ay, ganun. Sige, portion mo din. Ay, tingin nga maka-puro-puro ka. Isip ka sa akin na naman. Panakumis. Yung zero. Nakakamis ni Sir Michelle. Neutral, partially good. Luna ba ba? Pati ba yan? Zero ba? Zero, Hindi siya zero, pwede zero. ng 1 na isang day. Hindi siya... Pero parang ito, close to 0 na to kasi 0.0001. So, close to 0 na siya. Di ba? Oh boy! R2 is 1. The data is direct proportion. If all R2 is 0, neutral or good, partially good. Dito ba na? Tapos na tayo sa isang lecture, missing precipitation. Ang next is... Double mass. Guys mo na?